Ang ganda talaga ng barko na to. Mala hotel yung style niya at saka parang Titanic style din yung lobby niya. Yung barko na ito ay to go masagana. Maraming beses na rin ako nakasakay dito kaya nag-vlog na rin ako para malaman nyo rin kung anong meron dito sa may to go masagana. Magtutour tayo dito kung anong mga meron dito at magkano ba yung mga pagkain nila. Magro-room tour din tayo at ikutin na rin natin yung buong barko. Yung video na ito ay pauwi pa lang kami ng probinsya. From Manila to Bacolod. Hindi na pala ako makapaglagay dito ng mga clips from bahay namin papuntang Pier 4 kasi nga yung mga naka-record kong video dito sa cellphone ay na-delete. Kumbaga na-reformat yung cellphone ko. Buong data at mga files ko na mga importante na bura. Kaya yung video na lang na ito ay yung nandito na ako ngayon sa barko. Hindi ko na masasali yung mga clip at yung mga process natin dun sa may Pier 4. Kaya ang gagawin na lang natin habang nagtutour tayo dito sa may barko, ikukwento ko na lang sa inyo yung mga process dun sa may Pier 4. Kung ano-ano mga gagawin, tapos kung paano yung process bago makaakyat ng barko. Kaya tutok ko lang sa video nito hanggang dulo. Magkwentuhan tayo habang nasa barko hanggang sa makarating tayo ng Bacolod. Habang nagtutour tayo dito sa may barko, from Manila to Bacolod, magi-story time na ako sa inyo. Nag-book pala ako ng ticket gamit yung sarili kong travel agency. Kaya naman kung gusto nyo mag-book ng ticket, airplane ticket or ticket ng barko, pwede kayo mag-book sa akin. Contact nyo lang yung email ko. Pwede nyo rin ako i-message sa my Facebook page ko. Pwede kayo mag-inquire kung anong gusto nyong ticket at kung magkano yung possible na presyo. So ayun na nga, nakapag-book na ako ng ticket at 6 kaming uuwi sa probinsya. Yung ticket price namin ay 2,700 kada isa. Pero kapag meron kayong kasamang senior citizen, meron pong discount. Kapag meron naman kayong kasamang bata or estudyante, buo na rin po yung ticket nila. Pero meron silang discount sa may terminal fee. Yung bayad naman sa may terminal fee para sa senior citizen ay libre. Pero dito pa lang yan sa may Manila terminal. Depende rin yan sa bawat terminal kasi sa Bacolod merong bayad. Advice ko sa inyo, kung magbubook kayo ng ticket, dapat advance ng 1 month. Kasi mas makakamura kayo kapag malayo pa lang nag-book na kayo. Kaya ayun yung ginagawa ko kahit meron ako sariling travel agency. Nagbo-book pa rin ako ng advance para mas mura yung ticket na makukuha ko. Meron pala ditong cool vlog sa may to go. Yung coffee nila nasa 120 at 90 pesos 500 ml. Kung gusto mo naman 700 ml, kailangan mo magdagdag ng 20 pesos. Meron din silang fruity, milk tea, at Oreo smoothie. Kaya siguro tatry ko na lang bibili mamaya kapag trip kong uminom ng drinks. Nasa 6 AM, 7 AM, or 8 AM siguro to kasi nga umaga at may pila na rin yung mga pasahero para sa breakfast. Pero kami siguro mamaya na lang, ikutin muna natin yung barko na to at ituloy natin yung kwento. Kapag date na ng biyahe nyo, ride din nyo na yung ticket ninyo. At kailangan 4 hours, dapat nandun na kayo sa may terminal. Kaya maaga kaming umalis na sa alas 9 ng umaga since meron naman kaming service na van papuntang Pier 4 sa may Manila. Kaya kung gusto nyo mag-rent ng van, nagpaparent din po kami ng van. JNB Van Rental, i-message nyo lang yung Facebook page na yan na nasa screen. Pagdating nyo na ng Pier 4, pwede na kayo magbayad ng terminal fee at kailangan ipakita ninyo yung ticket. Kapag meron kayong kasamang senior citizen, kailangan mo na i-check sa may clinic. Pero hindi naman na kailangan ng swab test, kaya ito yung kagandahan ngayon sa may biyahe, sa may barko. Mas maluwag na kaysa dati kasi kailangan dati ng swab test eh. Pero ngayon hindi na. Nandito na pala ako ngayon sa pinakataas ng barko. Yung sa floor ng passenger simula 6 floor, 7 floor at 8 floor. At ito yung pinakataas. Pwede tayo tumambay dito at makasagap ng signal kasi kapag nasa loob ka, walang signal. Umaga na pala ito at nakaalis yung barko namin ng 6 PM kahapon. Na-delayed lang ng 2 oras siguro dahil marami pang kinakarga sa ibaba. Kaya na-imbes na 4 hours yung alis ng barko, alas 6 na ng gabi. At ito ngayon umaga na, sobrang ganda ng sunrise kapag nandito ko sa itaas. Hello guys! Ito pala yung Island Fiesta sa may barko. Separate yung kainan ng mga naka-business class at naka-tourist. Kaya dito sa Island Fiesta, yung kainan ng naka-tourist at naka-premium tourist. Since yung binook ko ay business class premium, dito kami sa may kabila. Limang dine din sa thing. Bigyan kayo ng queuing number. Number 21. Muna lang po muna. Thank you. Doon na lang po. Anong queue? Number 21. Ay, sir. Bali. Hirap kayo. Number 20. Punuan yung table ng para sa breakfast na mga naka-business class premium. Kaya dito muna tayo sa may kabila para magantay ng queuing nila. Magkasama pala yung kainan ng business class premium at business class 4-4. Siguro dito rin yung kainan ng naka-suite room kaso meron silang choice kung gusto nilang magpa-deliver na lang at doon na lang hahatid sa room nila yung pagkain. Yung suite room pala, yun yung pinakamahal na
accommodation dito sa may to go. Kung meron chance mamaya, try natin mag room tour doon at magro-room tour din tayo sa may business class at sa iba pang mga room. Sa ngayon, dito muna tayo sa may waiting area at dito rin nag-aantay yung mga nagte-take out na mga pagkain nila. So, sobrang ganda ng location at kita yung view ng dagat. Sa pinakikiusapang huwag manigarilyo sa lahat ng air-condition na lugar, mga kwarto, paliguran at mga kainan. Ang kautosang ito ay alinsunod sa Marina Advisory No. 2006-002 na nagpapawal ng panigarilyo sa loob ng mga barko. Ang aming pamunuan ay naglaan ng lugar sa Deck 6 kung saan maaaring manigarilyo. Hanapin lamang po sa DNSI na matatagpuan sa Deck 6 kanang bahagi bandang dulo ng ating barko. Bawal pala manigarilyo sa may loob ng barko at merong specific na area kung saan doon ka lang pwede manigarilyo. So ayun, tinawag na ngayon number namin at dito na kami uupo para sa pag-breakfast. So yung food pala namin and coffee kasama na sa ticket. Kapag magbubook kayo ng ticket sa may to go, may kasama na po yun na pagkain. Merong breakfast, lunch at dinner. Flex ko lang yung coffee ng to go. Sobrang sarap talaga at ito yung in-offer nila na breakfast sa amin. Merong tapa, may kasamang itlog at meron ding hotdog na may kasamang itlog. At sa rice guys, grabe. Sa tingin nyo konti lang yan pero swak na swak talaga yan sa tiyan ninyo kasi nga yung serve nila sobrang siksik. So tapos na kami mag-breakfast at ipapakita ko sa inyo yung kwarto ko at ito business class premium sa room 128 ako. At kinuha ko na rin yung key namin, kailangan lang ng valid ID para makuha ninyo yung susi sa my customer service. Para sure talaga na maibabalik yung susi kapag aalis na ng barko. So ito yung itsura ng business class premium. So pasensya na dahil sa kalat ko at hindi ako nakapagligpit ng maayos. So ito na nga yung itsura ng business class premium ng to go masagana. So, meron dito sa kabila or sa may gilid na mga instruction kung paano magkabit ng ating life vest. Kaso in Japanese language, kaya dudugo ilong mo para sa pag-intindi. Syempre, joke lang, meron namang translation in English. At ito naman yung controller para sa aircon. So, naka-seal po yan at bawal pindutin. Sa iba kasi, kapag hindi sila komportable sa temperature kung sakaling kulang, dinadagdagan nila. Kapag sobra naman, pinapatay. So, sobrang lamig nga, pinapatay ko na lang yung aircon. So, ito yung kwarto or higaan. Pagdating ninyo sa may accommodation ninyo, nakaayos na talaga yung kwarto. Tapos, kung wala kayong kumot sa ilalim ng bedsheet nyo, yun na lang yung kunin nyo kasi natatanggal naman. Kaya yun yung ginamit kong kumot. So, dito sa itaas, nakikita natin yung mga life jacket natin or life vest. Merong pang adult at meron ding pang bata. So, meron namang program or meron namang instruction si to go. At merong crew na nag-aayos kung paano isuotin yung life vest. At ito, kapag business premium yung binook mo, meron kang kasamang TV. At ito yung remote control. Kapag problemado ka sa pag-set ng TV since naka-Japanese language or characters, i-on mo lang yan at pindutin yung mga numbers at automatic magkakaroon siya ng channel. So, sa mga numbers, dyan nakalagay yung mga channel. Pero yung sagap niya, syempre, Philippine channel yung nasasagap. Pero in Japanese character, yung mga nakasulat sa remote at sa TV. So ayan, pindutin mo lang ng any numbers dyan at hulaan mo lang kung anong channel gusto mo panoorin. Meron ding socket sa may itaas at meron din dito sa kabila. At merong switch para sa ilaw, para yan sa may salamin. At ito yung faucet or lavatory nila. Ito talaga kagandahan, may sarili kang lavatory at working area dito sa may business premium. At ito naman yung salamin nila, malinis at mala-filter yung makikita mo sa mukha mo, wala kang makikitang tigyawat. So ito na yung sinasabi kong controller nila, ang nakasabi, do not remove. So ang ginagawa ko na lang on and off. Ino-off ko kapag sobrang lamig. At ino-on ko naman kapag naiinitan na ako. So, ito yung aircon nila. Dito ako nagsasampay ng basang damit kapag walang sampayan. So, meron naman silang nakalagay dito bawat room ng mga hanger. 2 piraso lang. Pero sa akin, pagdating ko dito, walang nakalagay na hanger. Siguro inuwi ng
mga nauna sa akin. So, ito yung speaker. Pwede nyo yan hinaan, pwedeng lakasan. Meron namang controller sa may pintuan banda. At ito naman yung smoke detector. Siguro may kasama rin yung alarm system, kaya huwag na huwag kang magsigarilyo sa loob ng iyong room. At paalala, hindi po yan CCTV. So, yung iba kasi akala nila CCTV. At ito yung on and off ng room natin. So, ayan yung ilaw. Kung gusto mong patayin yan, meron namang nakailaw sa may salamin at meron din sa may kwarto mo. So, ito yung ilaw ng salamin. Off lang natin. At ito naman yung magsisilbing lamp natin kung sakaling naka-off lahat ng ilaw. So, pwede mo yan iset at i-on. Meron siyang pinaka-bright at meron siyang dim light lang. So, kung gusto mong matulog, pwede mo yang i-on lang yung ganto. Para kahit papano meron kang ilaw. So, nasa baba lang yan yung switch niya. Meron siyang socket. Merong switch na on and off bawat isa. Kaya maganda talaga kapag naka-business class, premium ka. Lahat ng kailangan mo nandyan at mayroon kang socket at pwede kang mag-charge. At ito, siguro lagayin siya ng cellphone or kahit anong gamit na pwede mong lagay dyan. Sa ilalim ng TV, meron naman din siyang lagayan. So, dito mo ilagay yung mga gamit mo. So, dito ko nilagay yung ticket at mga chichirya. Kasi nasa kabila yung gamit ko. Kung gusto nyo naka-off lahat ng ilaw, ganito yung magiging itsura ng kwarto mo. Wala kang makikita kundi yung red light lang ng switch. So, kapag i-on lang natin yung lamp natin ng pinaka-low at i-off natin lahat ng ilaw, ganito naman magiging itsura ng room mo. So, ayan, di ba? Nakaka-relax at mas nakakatulog ka siguro kapag ganyan na yung ilaw. Parang sosyalin talaga yung kapag naka-business class premium ka. So, ito naman yung chair para sa working area mo kung meron kang work. At sa gilid lang siya ng lavatory mo at meron siyang drawer. Pero hindi ako naglalagay dyan, baka makalimutan at hindi na mababalikan yung gamit mo. Sa baba naman ng lavatory, meron kang sampayan ng mga basa mo sigurong gamit. Pwede mo dyan isampay. At ganyan lang yung setup niya para sa daluyan ng tubig. So, ayan lang yung itsura ng business class premium accommodation ng To Go Masagana. So, meron din yung pinto na padlock. Pwede mo yan i-lock kung matutulog ka na. So, yan yung pamangkin ko at sa kabila lang yung room ng tatay ko at nanay ko sa kabila. At sa ate ko naman sa kabila kasama yung pamangkin ko rin. So, bawat isa sa amin meron kaming room. Pero sa susunod, magbubuk na ako ng ticket ng room 42. Bali sa 3 kwarto, tig 2 tao. Kapag tanghali, ganito naman yung itsura ng taas ng barko. Mainit siya pero mahangin. At mabilis ka talagang umitim kasi nga yung hangin para may kasama siyang salt. Kaya medyo malagkit yung mga balat. So, ito yung area kung saan pwede ka manigarilyo. Smoking area na to. Kaya kung naninigarilyo ka, dito ka na lang pumunta. Ganito naman yung view ng gilid ng barko at ito yung hagdan na inakyatan namin. Sobrang taas at hihingalin ka talaga sa pag-akyat. Naalala ko nung umuwi ako ng probinsya, yung sinakyan kong barko ay St. Therese. Ang kagandahan dun sa St. Therese, meron siyang escalator. Hindi mahirapan yung mga matatanda. Ang problema, yung escalator nila hindi gumagana. Parang useless lang din. Kaya simula nun, yung binubook ko na lang ng ticket ay To Go Masagana or To Go Maligaya. Dahil yan yung pinakabago daw at yung last ay yung St. Michael. Pero sasuggest ko talaga sa inyo, mag-book na lang kayo ng To Go Maligaya or Masagana. Depende sa schedule kung anong barko na ma-assign sa inyo. Sobrang ganda talaga ng dagat, kalmado at bigla na lang may maririnig kang lato-lato. Pero tingnan nyo naman ngayon, di ba, wala nang lato-lato. May pa yung gobyerno natin na kukumpiskahin yung mga naglalato-lato dahil daw sa ingay. Libangan lang naman yun ng mga bata at mawawala rin naman yan kapag tapos na yung uso, di ba? Pati ba naman sa barko? Ay, lato-lato. Dali, sabay kayo. Meron pala ditong nagbebenta ng Goldilocks at merong kultura. Yung mga binibenta nila dito, mga souvenir, mga damit, at iba pa. So, yung presyo ng nila, neck pillow siguro yung presyo na yan, 110. Yung stuffed toys nila na barko ng Maligaya or To Go, nasa 350. May mga damit, nasa 250 ata or 270. Hindi ko nakuhanan yung presyo. So, yan yung mga tatak niya, To Go Travel at mga
iba't ibang lugar na naka-print or destination at meron ding pang beach, merong Manila, Cebu at iba pa. Meron din silang binibentang mug, tumbler, 125 pesos. Nakatatak na rin dito yung mga ano ng to go at babasagin siya. Naalala ko may ganyan ako dati na basag lang. Kaya hindi na ako bumili. Bukod sa Kultura at Goldilocks, meron ding Miniso. Kung anong meron sa Miniso, ganun din binibenta nila dito sa My To Go. Pero siguro yung presyo may increase lang siguro since nasa barko tayo. Nag-announce na ngayon nagsasalita sa barko na ready na daw yung lunch namin. Kaya pumunta na rin kami dito sa area namin para sa pag-lunch. So meron kaming iced tea na juice, yung soup nila, mais yan. Tapos yung ulam namin chop suey at lumpia. Meron din kaming dessert. Ay, kinamot. Syempre, hindi din pwedeng room lang yung itutour natin. Tour ko rin kayo kung ano ba itsura ng CR ng To Go. So, ito, yung CR ng panlalaki, ganito. Naka-fix sa sahig yung trono mo. Since Japanese yung ano ng barko, or nanggaling siguro sa Japan yung barko na to, kaya ganyan yung mga CR nila. Pero naman, meron namang ganito na style. Kung sakaling bata siguro yung gagamit, pwede siya dito. Yung iba naman, kung hindi kayo komportable dyan, meron namang ibang klase ng toilet kung gusto nyo. So, papakita ko sa inyo mamaya. For the meantime, ito muna yung ihian ng mga lalaki, parang sa mall lang din. At ito yung sinasabi ko sa inyo na kung hindi kayo komportable dun sa naka-fix, pwede kayo dito sa may nakapatong lang na kaharian. Pero yung mga button na yan, hindi siya gumagana. Kaya manual yung gagamitin mo, mag-i-give ka ng tubig at kailangan mo ng tabo. Ang problema sa To Go sa may room namin na area, yung sa may business class premium, out of order yung hot and cold water dispenser nila. So kailangan pa namin umakyat para mag-i-give ng tubig kung gusto namin magkape. So yung MV To Go Masagana, meron siyang emergency escape route plan. Pwede niyan basahin in case of emergency, alam nyo yung mga rota na pupuntahan ninyo. So alas 3 na ito ng hapon at yung iba nag-impake na dahil bababa na sila sa Iloilo. So ito, from Manila to Bacolod, dadaan pa yung barko namin sa Iloilo kasi nga meron pang pasahero na kasama naming taga Iloilo. Kumbaga parang mas matagal yung biyahe namin from Manila to Bacolod dahil nga merong tinatawag natin na iskala. So ito na nga, nakarating na kami ng Iloilo at hinahatak na yung barko namin ng maliit na bangka. So hindi ko lang sure kung yung lugar na to ng Iloilo or Dumangas or pinaka-main na main proper ng Iloilo yung port na to. So ito, nagsibaba na yung mga pasahero at may papasok din dito na bagong pasahero na pupunta sa may Manila na from Iloilo to Manila, pero dadaan mo na yung mga taga Iloilo ng Bacolod. Kumbaga from Iloilo, sasakay sila ng barko, tapos dadaan sila ng Bacolod, tapos babalik sila ulit papuntang Manila. Madadaanan na nila yung Iloilo, pero hindi na dadaan pa yung barko or mag-iiskala yung barko sa Iloilo. Kumbaga, dediretso na from Bacolod to Manila. So, from Iloilo, siguro, 4 hours pa kami makakarating ng Bacolod. Kasi nga, nag-iba naman yung rota ng barko. So, iba ning daanan niya kasi nga, mababaw na siguro yung tubig na dinadaanan niya dati. Dati kasi hindi pa umiikot sa may Gimaras yung barko ng To Go. Pero ngayon umiikot na siya kasi nga siguro mababaw na yung tubig. Ang mangyayari, 4 hours na yung biyahe from Iloilo to Bacolod. Dati, 2 hours lang kasi nga from Iloilo to Bacolod, diretso na hindi na kailangan umikot pa sa may Gimaras. Ito naman yung itsura ng room para sa business class 4-2. Bali, 2 tao dito sa isang room. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ibubook ko sa next na pauwi kami from Bacolod to Manila. Sakto, nagbukas yung room kasi nga umalis na yung mga guests from Iloilo. So, inayos nila at bukas yung room. Pwede natin pasukin at i-room tour. So, ganun lang din. May mga lang pinagkaiba niya ay meron siyang sofa, room na 2, tigi-isa, at ito yung controller ng aircon at mga ilaw. Ang kagandahan dito, meron siyang bintana. May kita mo yung view ng dagat at meron kasamang TV, lavatory, salamin at iba pa. Nakalocate naman ito sa may 7th floor. So, ito naman yung room 44. Kapag nag-book kayo ng ticket ng room 44, ito yung makikita nyo or ito yung magiging accommodation ninyo. So, meron kayong lagayan ng gamit, merong hanger, at pa rin siya, under pa rin siya ng business class, pero 4 kayo dito sa isang room. Meron din siyang lamp, kagaya ng sa akin, at meron kayong privacy since merong curtain bawat higaan. At ito,
Meron din siyang lavatory, salamin, meron ding TV. So kapag 4 kayo na magta-travel, suggest ko sa inyo kung gusto nyo isang room lang, ito i-book nyo yung room for 4. So meron din kayong lagay ng mesa or working area at merong sofa. Kanina ko pa hinahanap yung stateroom since yun yung pinakamahal. Siguro sa taas siya nakalocate. Sana matsambahan natin para makapag-room tour tayo dun. Ang kagandahan kasi dun sa may stateroom, 2 kwarto or pwede rin for family at meron na siyang sariling CR. Kaso yung ticket price niya per person ay nasa 6,000 or 7,000. Kaya gusto ko i-try sana yung room na yun since meron siyang sariling CR. Kaso medyo hindi pa natin abot yung budget. Siguro malay natin soon, matry natin. Kaya naman, punta na muna tayo sa may Quick Mart ng To Go, Masagana. So, titingnan natin dito yung mga presyo nila at ano yung mga paninda sa may Quick Mart. So, ito, sa nakikita nyo, merong chicheria, merong mga soft drinks at merong mga biscuits, merong mga cake slice. Yung presyo nila, mga nasa 55, 68, 70. Bali yung itong polvoron nila nasa 65 pesos. Meron din silang binibentang cup noodles, yung mga drinks nila Gatorade, Lipton. So ito yung mga presyo nasa 60 pesos, 50, 45, merong 35, 20, 40. At meron din canned na soft drinks, nasa 50 pesos, merong 75 at iba pa. Kaya kung gusto nyong makatipid, pwede kayong bumili ng nakalitro na soft drinks sa labas. Ibig kong sabing labas, bago kayo sumakay ng barko, pwede kayo bumili sa pier siguro or kung sa bahay nyo, magdala na lang kayo para inumin nyo dito sa may barko. So ito, bibili ako ng Mountain Dew. Yung presyo niya nasa 65 pesos. Yung counter, hindi sila nag-accept ng card payment. So kailangan cash. Yung Mountain Dew ko, bukas ko pa yun iinumin. Kaya bibili muna ako dito ng kape sa may Cool Vlog ng To Go kasi nga inaantok na ako, siguro kulang talaga yung tulog ko. At kapag nasa barko ka talaga, hindi ka masyado makatulog kasi yung ingay ng barko, maririnig mo talaga at yung ano ng alon, yung alog. Kaya hindi ka talaga masyado makakatulog. Kaya bibili na lang muna ako ng kape, pampagising, 120 pesos. Masarap na siya. May kasama yan pearl, pero hindi ko na yan pinalagyan ng pearl kasi nga parang pangit kapag merong pearl. At ayoko rin ng pearl. Kaya plain, parang plain lang din yung in-order ko para mas masarap. So habang umiinom ng kape, dito muna ako tumatambay at ito, yung time na to, umaakyat na yung mga pasahero from Iloilo. Bale, dadaan pa yan sila ng Bacolod, tas dediretso ng Manila. Bale, magiging biyahe siguro ng mga taga Iloilo. 3 days and 2 nights sila sa may barko. Good afternoon to all our valued guests at Mega Value Tourist and Business Class Accommodation. We would like to inform you that linens and beddings are now available for rent at the passenger assistance counter located at Deck 5 Main Lobby. For inquiries or assistance, please don't hesitate to approach any of our front office personnel or hotel crew. Thank you. Welcome aboard MV To Go Masagana. This To Go travel ship will be happy to serve you on your way to Bacolod and Manila. Guests bound for other destinations, please seek assistance from our crew for immediate disembarkation. In a very short while, we will be securing the accommodation ladder. We would like to request all porters and visitors to please disembark from the vessel now. Once again, this ship is sailing to Bacolod and Manila. Thank you. Pagkatapos umakyat ng mga taga Iloilo, nag-announce na yung babae na paalis na nga yung barko papuntang Bacolod. So malapit-lapit na tayo sa destination natin, halos ilang oras yung biyahe natin from Manila. So umalis kami doon ng gabi, ng 6 PM. So gabi, tapos araw, tapos gabi yung dating namin mamaya. Siguro mga alas 10 na ng gabi. Pagdating ng port from Bacolod, mga 1 oras pa ng biyahe papunta sa amin. Kaya antok talaga yung kalaban namin dito. Pero hindi naman siya siguro mas nakakapagod kasi nga matutulog ka lang naman dito sa barko at pagala-gala. At isa pa, libre yung pagkain kasi kasama na siya sa ticket. Since mga alas 11 pa kami siguro makakarating ng barko, meron pa kaming another dinner. So, 2 dinner yung naganap dito sa may To Go Masagana. So, yung isang dinner, bale yun yung umalis kami from Manila. Since 6 PM na kami umalis. Tapos meron kaming breakfast kinaumagahan, lunch, at another dinner dito. So, ito yung ulam namin.
fried shrimp na may kasamang chop suey na may kanin, at pwede rin kayo mamili ng ulam. Meron ding alternative na ulam na kagaya ng chicken curry. Kagaya pa rin ng lunch yung soup namin. So nanonood pala ako ng Everybody Sing since ito talaga yung pinaka-episode pala namin. Dito na ako sa barko nakanood ng episode namin kasi nga sumali ako dito sa may Everybody Sing. So ito na naabutan ko. Buti merong signal. Good evening to all our valued guests. We would like to inform you that we are now on our final docking maneuver at the port of Bredco in Bacolod, the city of smiles in home of the Mascara Festival. Before disembarking, please be reminded to double-check your personal belongings. For our guests in Omega Value and Tourist Accommodation, kindly return your linens and beddings at the nearest passenger assistance counter in your respective accommodation. For our guests in business class in stateroom accommodation, please return your room key to the steward in charge of your area, or you may return them at the front desk of the ship. This is Adwana Ibit, your front desk staff speaking, saying thank you very much for making MV to Go Masagana a part of your travel experience. Once again, to all our valued guests, welcome to the City of Smiles in home of the Mascara Festival, Bredco in Bacolod. Mabuhay! So ito na nga, pababa na kami at ito ay 10 PM sakto at dumating yung barko namin. So nandito na ako sa baba at inantay na namin yung iba ko pang kasama. Kapag meron kayong nakasamang naka-wheelchair or disabled person or hindi masyado makalakad, merong pinoprovide yung to go na libreng wheelchair at ihahatid kayo nila paakyat at pababa. So may nag-aasikaso naman na mga crew. Kaya kapag wala kayong dalang wheelchair at hindi kayo masyado makalakad, hindi kayo mamomblema since may nag-aasikaso naman sa may to go. So kami, kasama namin yung tatay namin at hindi siya masyado makalakad. So nagdala kami ng sarili naming wheelchair in case kasi akala namin baka paubusan yung wheelchair doon. Baka sakaling walang magamit. Kaya nagdala kami ng sariling wheelchair. At mas okay na rin yun para meron tayong assurance kung sakaling walang wheelchair na available sa my to go. Kagaya ng sinabi ko kanina, 6 PM na kami nakaalis kahapon at ngayon dumating kami ng 10 PM, so 24 hours plus 4 hours. Nasa 28 hours yung biyahe namin from Manila to Bacolod since dumaan pa kami ng Iloilo. So kapag galing na kami ng Bacolod, Bredco Port, papunta sa amin, mga 1 oras pa. Buti na lang meron kaming service na nirentahan, pauwi na papunta sa amin. Kapag gabi talaga, kapag dito sa Bacolod, kailangan meron kang service kasi mahirap magbiyahe kapag gabi na at magko-commute ka lang. So, ayun lang, sobrang saya ng experience kapag magbabarko ka at sobrang ganda ng mga accommodations at mga pagkain ng to go Masagana. So, ngayon, hanggang dito lang yung vlog muna natin about sa kung paano umuwi or mga travel experience natin from Manila to Bacolod. So sa next video, mag-vlog naman ako from Bacolod to Manila kung ano yung mga process at mga dapat gawin bago tayo makarating ng Manila. So yan, hanggang dito na lang yung vlog natin. Please subscribe to my YouTube channel and mag-follow ka na rin sa Facebook ko at mag-follow ka na rin sa TikTok and Instagram. Mag-book ka na rin sa akin ng ticket, ng plane ticket or to-go ticket mo. Sa akin ka na mag-book para mas legit at mas maasikaso ka. Message mo lang ako or email mo lang ako na nasa screen na yan for other inquiries. Maraming salamat po sa inyong panonood.